Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Henry. Dear Kathy G. Tawagin niyo na lamang po akong Henry. I'm 38 years old from Baguio City. Sa totoo lang, Kathy, hindi ko akalaing darating ang araw na magsusulat ako ng kwento tungkol sa taong minsan kong inakalang makakasama ko sa habang buhay. May girlfriend ako noon, Kathy. Siya si Cheska at 5 taon na kaming magkasintahan. Pareho kaming professionals. Magkaiba man ang linya ng trabaho, pero doon kami nagkakilala sa isang organization na nagkonekta sa amin noon. At doon na nagsimula ang lahat. Unti-unti kaming naging magkaibigan hanggang sa napansin ko na lang na siya na ang una kong gustong makausap sa umaga at gustong makausap bago matulog. Siya ang naging pahinga ko sa bawat pagod ko noon sa trabaho. Masaya ang relasyon namin, Kathy. Hindi perpekto pero kalmado. Kapag may problema, pinag-uusapan naming agad. Kaya sa loob ng 5 taon, wala akong ibang nakita kung hindi ang future naming dalawa. Mas lalo pang, Kathy G, mas lalo pa akong naging kampante dahil sobrang naging close ang pamilya namin sa isa't isa. Kapag may birthday, reunion or Pasko or simpleng salo-salo, lagi kaming magkakasama. Tinuring na akong anak ng mga magulang niya at ganun din siya sa pamilya ko. Kaya nang sumapit ang 5 taon ng aming anibersaryo, hindi na ako nagdalawang isip pa, Kathy. Nag-ipon ako. Pinagplanuhan ko ang proposal. Nung una, kinabahan ako. Pero nang lumuhod ako sa harap niya at itanong kung papayag ba siyang maging asawa ko, wala akong narinig kung hindi ang salitang yes. Pakiramdam ko noon, Kathy, kompleto na ang buhay ko. Masayang-masaya ang parehos naming pamilya. Excited ang lahat sa magiging kasal namin, Kathy. Pinag-uusapan na kung saan ang venue, sino ang magiging ninong at ninang, ano ang motif, at kung sino-sino ang aming iimbitahan. Akala ko, yun na ang pinaka-madaling bahagi. Pero hindi pa pala. Habang papalapit ang paghahanda, Kathy, doon unti-unting lumalabas ang problemang matagal nang hindi namin nabigyan ng pansin. Magkaiba nga pala kami ng relihiyon. Sa relihiyon ng pamilya ni Cheska, hindi maaring ikasal ang 2 taong magkaiba ang pananampalataya. Kailangan daw parehas kami ng religion bago kami payagang magpakasal. Madalas nila akong imbitahan sa kanilang church services, Kathy. Sumasama naman ako bilang respeto. Nakikinig ako, nakikisalamuha, pero isang araw, kinausap ako ng nanay ni Cheska. Sinabi niyang umaasa raw silang magpapakonvert ako bago ang aming kasal. Hindi ko alam ang isasagot ko noon, Kathy. Hindi dahil may masama akong tingin sa religion nila, kundi dahil lumaki rin akong may sariling pananampalataya. May sarili rin akong paniniwala. At para sa akin, ang paglipat ng religion ay hindi desisyong ginagawa dahil lang sa kasal. Gusto kong manggaling yon sa buong puso. Sinubukan naming pag-usapan yon ni Cheska, Kathy, ng maraming beses. May mga gabing umiiyak siya. May mga gabing tahimik lang kaming dalawa dahil pareho kaming nahihirapan. Pero pareho kaming walang gustong isuko. Unti-unti, Kathy, na naapektuhan ang relasyon namin ng 2 pamilya at ang dating masayang pagsasama, napalitan ng ilangan. Ang dating puno ng tawanan napalitan ng mga usapang may tampuhan at hindi pagkakaintindihan. Habang tumatagal, pati kaming 2 ay napapagod na rin. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na destino ako sa malayo dahil sa trabaho.
Nung una, sinabi namin na kakayanin namin ang long-distance relationship. Pero habang lumilipas ang mga buwan, Kathy, unti-unti ring lumalayo ang mga puso namin sa isa't isa. Mas naging madalang ang tawag, mas naging maikli ang aming usapan hanggang isang araw wala na kaming mapag-usapan pa, Kathy. Wala ring malinaw na hiwalayan. Parang basta na lang nawala ang relasyon namin. Masakit isipin, Kathy, dahil hindi kami pinaghiwalay ng pagtataksil. Hindi rin dahil may ibang tao, kundi dahil sa isang bagay na pareho naming hindi kayang isuko noon. Matagal akong hindi nakausad sa ganung situation, Kathy. Hanggang ngayon, wala na akong naging ibang girlfriend dahil parang may parte ng puso kong naiwan sa kanya. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, balita ko, nag-asawa na siya. Pareho sila ng religion ng kanyang napangasawa, Kathy. Inisip ko noon na siguro yon ang tamang desisyon para sa kanya. Masakit man isipin, pero tinanggap ko na. Pero isang araw, bigla siyang nag-message sa akin, Kathy. Nagulat ako sa sinabi niya. Hiwalay na raw sila ng asawa niya dahil naranasan daw siyang saktan, hindi lang sa salita, kung hindi pati sa pisikal. Kathy, dagdag pa niya ay may 2 na silang anak at humingi siya ng tawad sa lahat na nangyari noon. At pagkatapos ng mahabang mensahe niya, sinabi niya ang mga salitang, hindi ko inaasahang mababasa ko pa. Sinabi niya kung pwede ba kaming magsimula ulit. Sinabi niya rin niya handa raw siyang tanggapin kahit hindi na ako magpa-convert pa. Matagal akong hindi nakasagot, Kathy. Aaminin ko, mahal ko pa rin siya. Pero kasabay ng pagmamahal na yon ay ang takot. Takot na baka hindi na kami pareho ng taong nagmamahalan noon. Takot na baka ang hinahanap niya ay hindi na ako, kundi isang taong sasalo sa kanya matapos siyang saktan ng iba. Natatakot akong baka hindi pagmamahal ang dahilan ng pagbabalik niya, Kathy, kundi ang sakit na gusto niyang takasan. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang mga tanong na yan. Paano kung hindi siya tinanggihan at pumayag ako sa gusto niya? Kathy, tama bang hindi ako sumagot sa mga tanong niya pero hanggang ngayon may mga bumabagabag pa rin sa aking isip? Umaasa po ako sa inyong tulong, Kathy, dahil naguguluhan po ang aking isipan. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Umaasa at nagmamahal, Henry. Love Me, Kathy G.